Ito mga kadiskarte, ang gagawin natin ngayon, yung poste na idudugtong natin. So, ipoporma natin muna ng yung sinepa na pinagputulan. Yung galing dun sa kabilang poste. Ngayon, ginagawa ko ay dinidrill ko muna, binubutasan ko yung pagkakapitan ng uno media ng concrete nail. Yan. Yung kasing concrete nail dito mga kadiskarte, pag pinukpok mo yan, na masisira lang yung ulo ng concrete nail sa sobrang tigas ng semento. So, bubutasan natin yan, tapos papasakan natin ng kahoy sa loob o stick. Tapos ipapako natin yung concrete. Ito yung diskarte natin. So, ginagawa natin to at para makatipid po tayo ng labor. So, bumili lang ako ng semento dyan sa mga posting ibubuhos ko. So, ito yung concrete nail, mga kadiskarte. So, dahil may butas na dyan, so, madali na siyang ipukpok. So, maglalagay ka lang ng allowance ng kahit na 1 inch lang para may pagkapitan yung concrete nail. Yan. Yan. So, naipukpok na natin yan. So, kukunin natin yung ating bar level. So, sandali lang mga kadiskarte. So, ito yung bar level natin. Dito, i-check natin yung level ng poste. Kung ito ba ay nasa tamang hulog. Yan. Napakadaling gamitin nito. Titignan lang yung bubbles na kung nasa gitna na siya. So, yan guys, check natin lahat. So, mas mainam po mabuti yung ganito para pag nagbuhos tayo, hindi tabing yung ating poste. So, make sure po na nakabaon yung mga pako. Kasi, pag hindi po nakabaon yan, pag nagbuhos kayo, bubuka lang yan. So, dito naman tayo mga kadiskarte sa harapan. So, nailagay na natin yung dalawang side doon. So, itong harapan naman ilalagay natin. Yan. So, gagawin natin muna mga kadiskarte yan, magdidrill tayo dyan para paglagyan ng pako. Yan. So, binubutasan natin yung paglalagyan ng pako. Mga kadiskarte yan. Sa harap tayo. Nasa harap tayo ngayon. Sa mga ganitong trabaho, tiyagaan lang. Wag magmamadali. Kasi kung mag-hire ka ng labor o magagawa nito, so sisingilin ka pa ng 8 or 900 a day. So tayo, gawin lang natin ng libangan at may knowledge naman tayo sa ganito dahil nung nag-aral tayo dyan sa trade o yung DABSO ngayon, high school pa lang na develop na tayo sa mga gawain pang building construction. Kasi yung shop ko noon, first year hanggang 4th year, nung sa high school, nasa building construction kami. So, kaya may knowledge ako sa ganitong trabaho. Isipin mo na lang kung hindi ka didiskarte ng ganito, o di maglalabas ka ng pera. So, imbis na ilalabas mo pera, pambibili mo na ng materyales para makatipid. Yan. May mga DIY naman dyan sa internet na pwede ninyong pag-aralan. Ako, no need na akong mag-aral kasi may knowledge na ako sa mga ganitong trabaho. So, nood lang kayo kung anong ginagawa ko. Baka makatulong to sa makakuha kayo ng idea kung paano gagawin ang mga klaseng trabahong ganito. Kapag naporma na itong posting ito, bubuhusan ko na ng semento mamaya para matuyo, para bukas ililipat ko naman yung forma sa kabilang poste doon sa may sulok. So bali 4 na poste yung ating bubuhusan. So nakadalawa na tayong na poste ngayon. Sana matapos to ngayong linggo para makapag-start naman ako sa bubong.
So magpuputol po tayo mga kadiskarte. So kinuha ko lang itong extension sa kabila para ma-plug ko dito sa ating grinder. Siya nga pala, hindi pa tayo gagamit ng ano dito, no, manual na lagari. So binalahan ko yung aking grinder, yung pangkat ng kahoy. So yan. So ito mas mabilis ito para agad tayo matapos. So hindi tayo gagamit ng manual na lagari kasi medyo nagkasigasan ng kahoy. So ito na natin na gagawin. Baka na natin ito. So ayan yung nagawa natin kahapon, no? Ayan, no? So naidugtong na natin. So nabuhusan na natin yan. Tinanggal na natin yung forma. Yun, yung next na target natin yung kabila naman. Yan, yun po. So ipoforma din po natin yan. Yan. Parang ganito rin po yan. Habang nagtatrabaho ako dito sa labas, may dumating na mga kapatid natin sa galing Porac. So nanghihingi sila ng mga limos. So yung ating bathing may bahay ay binigyan sila ng
konting tulong. Yan sila, oh, guys. Oh. So, ang dami nila. Puro maliliit na bata yung mga kasama nila. So, i-fast forward muna natin mga kadiskarte para mabilis.